Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 09 May 2024. Pakisabayan ako ng basa guys. Nagmamadali lang din ako kasi marami pa tayong gagawin. Babiyahin na tayo bukas. Today is 09 May 2024. Nandito tayo sa aklat ng Isaiah chapter 33. Si Yahweh ang magliligtas. Isaiah chapter 33 verse 1, mapapahamak ang aming mga kaaway, sila'y nagnakaw at nagtaksil, kahit na walang gumawa sa kanila ng ganito. Ngunit magwawakas ang ginagawa nilang ito at sila'y magiging biktima rin ng pagnanakaw at pagtataksil. Meron kasing ganun guys, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Kaya talagang babalikan din sila. Ayan o, ngunit magwawakas ang ginagawa nilang ito at sila'y magiging biktima rin ng pagnanakaw at pagtataksil. Isaiah chapter 33 verse 2, kahabagan mo kami o Yahweh, kami naghihintay sa iyo, ingatan mo kami araw-araw at iligtas sa panahon ng kaguluhan. Amen to that, Father God. Verse 3, kapag ikaw ay nasa panig namin, tumatakas ang mga kaaway dahil sa ingay ng labanan. Kasi guys, habang nagbabasa ako, iniintindi ko na yan. Kaya ako nag-aamin ka agad. Kung alam mo yung applicable sa panahon, sa generation natin ngayon. Kasi ito nung araw pa to, diba? So, kapag applicable sa generation natin, nag-aamin ako. Tsaka, nananalangin na rin ng tahimik. Okay, verse 3, kapag ikaw ay nasa panig namin, tumatakas ang mga kaaway dahil sa ingay ng labanan. Verse 4, ang ari-arian nila'y nalilimas parang pananim na dinaanan ng balang. Verse 5, dakila si Yahweh, ang trono niya'y ang kalangitan, maghahari siya sa Zion na may katarungan at katwiran. Verse 6, siya ang magpapatatag sa bansa. Inililigtas niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman ang pangunahing yaman nila. Si Yahweh sundin at igalang. Alam niyo guys, pangarap ko talaga makarating sa bundok ng Zion. Saan bang bandang lugar yan? Nasa Israel din ba yan? Okay, verse 7, ang matatapang ay nagpapasaklolo. Ang mga ano lang yan pangarap lang yan. Pero sa edad natin na ito, ewan ko na lang kung marating pa natin yan. Okay, verse 7, ang matatapang ay nagpapasaklolo. Ang mga tagapamayapa ay naghihinagpis. Verse 8, sapagkat wala ng tao sa mga lansangan, mapanganib na ang dooy dumaan, mga kasunduan ay di na pinahahalagahan, at wala na ring taong iginagalang. Verse 9, ang tuyong lupay parang nagluluksa ng ang kagubatan ng Libanon ay nalalanta. Tingnan mo guys oh. Isaiah chapter 33 verse 9, ang tuyong lupay parang nagluluksa, ang kagubatan ng Libanon ay nalalanta. Naging parang disyerto na ang magandang lupain ng Sharon. Gayon din ang bundok ng Carmel at ang Bashan. Verse 10, kikilos ako ngayon, ang sabi ni Yahweh sa mga bansa at ipapakita ko ang aking kapangyarihan. Verse 11, walang kabuluhan ang mga plano ninyo at mga gawa ninyo ay walang halaga. Dahil sa aking puot, tutupukin kayo ng aking espiritu. Verse 12, madudurog kayo tulad ng mga batong sinunog para gawing apog. Kayo'y magiging apo na parang tinik na sinunog. Verse 13, kayong mga nasa malayo, pakinggan ninyo ang ginawa ko. Kayong mga nasa malapit, kilalanin ninyo ang kapangyarihan ko. Verse 14, nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Zion. Sabi nila, parang apoy na hindi namamatay ang parusang igagawad ng Diyos. Sino ang makakatagal sa init niyon? Verse 15, ngunit maliligtas kayo kung tama ang sinasabi ninyo at ginagawa, huwag ninyong gagamitin ang inyong kapangyarihan para apihin ang mahihirap. Huwag kayong tatanggap ng suhol, huwag kayong makikiisa sa mga mamamatay tao.
o sa mga gumagawa ng kasamaan. Verse 16, sa gayon, magiging ligtas kayo parang nasa loob ng matibay na tanggulan, hindi kayo mawawalan ng pagkain at inumin. Ang kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Isaiah chapter 33 verse 17, makikita ninyo ang kaningningan ng hari na namamahala sa buong lupain. Verse 18, mawawala ang kinatatakutang mga dayuhang tiktik at maniningil ng buwis. Verse 19, mawawala na rin ang mga palalong dayuhan na hindi maunawaan kung anong sinasabi. Verse 20, masdan mo o ang Sayon, ang pinagdarausan natin ng mga kapistahan, masdan mo rin ang Jerusalem, mapayapang lugar, magandang panahanan. Ito'y parang matatag na tuldang, ang mga tulos ay nakabaon ng malalim at ang mga lubid ay hindi nakakalagin. Verse 21, ang kaluwalhatian ni Yahweh ay ihahayag sa atin, maninirahan tayo sa baybayin ng malalawak na ilog, at batis na hindi mapapasok ng sasakyan ng mga kaaway. Verse 22, sapagkat si Yahweh ang ating hukom, siya ang namamahala, at siya rin ang haring magliligtas sa atin. Verse 23, ngayon tulad mo'y mahinang barko, hindi mapigil ang lubid o mailadlad ang mga layag. Ngunit, pagdating ng panahon, iyon maraming masasamsam na sa mga kaaway at pati mga pilay ay bibigyan ng bahagi. Verse 24, wala nang may sakit na daraing doon. Isaiah chapter 33 verse 24, wala nang may sakit na daraing doon. Patatawarin na lahat ng mga kasalanan. Isaiah chapter 34, hahatulan ng Diyos ang mga bansa. Ayoko talaga nitong mga parusa na to eh. Pero generation nila yan guys. Nawasa pa na sa generation natin, huwag na. Isaiah chapter 34 verse 1, lumapit kayo mga bansa, makinig kayo buong bayan, hali kayo at pakinggan ang aking sasabihin kayong lahat na nasa ibabaw ng lupa. Verse 2, sapagkat si Yahweh ay napupuot sa lahat ng bansa, matindi ang kanyang galit sa kanilang mga hukbo. Sila'y hinatulan na at itinakdang lipulin. Verse 3, ang kanilang mga bangkay ay ikakalat, ito'y mabubulok at aalingasaw sa baho at ang mga bundok ay babaha sa dugo. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, walang idulot na mabuti yung mga gira-gira na yan. Pero ito talaga si Father Gatan Lilipol. Yung mga hukbo daw. Okay, verse 4. Ang araw, buwan at mga bituin ay malalaglag at madudurog at ang kalangit ay irorulyong parang balumbon. Ang mga bituin ay malalaglag na parang mga tuyong dahon na igos na nalalagas. Grabe naman tong pangitain niya, no? Ni Propeta Isaias. Nakakatakot naman. Yung yung verse 4 guys ng Isaiah chapter 34. Isaiah chapter 34 verse 4, ang araw, buwan at mga bituin ay malalaglag at madudurog at ang kalangit ay irorulyong parang balumbon. Ang mga bituin ay malalaglag na parang mga tuyong dahon ng igos na nalalagas. O diba? Pag nalaglagan ka nitong araw, malayo pa nga lang siya sa atin. Sobrang, pag ang init guys, tingnan mo naman, nakakasunog ng balat natin. Sunburn talaga. Ay na, sorry na. Nakatuwid kasi pa ako kaya naaalog. Sunburn ang inaabot natin parate, diba? How much more yan kung malalaglag? Talaga lang. Ang pagkawasak ng Edom. Isaiah chapter 34 verse 5, si Yahweh ay naghanda ng espada sa kalangitan upang gamitin laban sa Edom, sa bayang hinatulan niyang parusahan. Verse 6, ang espada ni Yahweh ay puno ng dugo at taba. Iyon ay dugo ng mga tupa at kambing at taba ng lalaking tupa, sapagkat siya ay maghahandog sa Busra. Marami siyang pupuksain sa Edom. Verse 7, sila ay mabubuwal na parang maiilap na toro at barakong kalabaw, matitigmak ng dugo at mapupuno ng taba
ang buong lupain. Verse 9, sapagkat si Yahweh ay may nakatakdang araw ng paghihiganti, 1 taon ng paghihiganti alang-alang sa Zion. Verse 9, ang mga batis ng Edom ay magiging alkitran at magiging asopri ang kanyang lupa. Ang buong bansa ay masusunog na parang aspalto. Verse 10, araw-gabi hindi ito mamamatay at patuloy na papailan lang ang usok habang panahoy, hindi ito mapapakinabangan at wala ng daraan doon kahit kailan. Verse 11, ang mananahan dito ay mga kwago at mga uwak, ang lupaing ito ay lubusang wawasakin ni Yahweh at iiwang nakatiwangwang magpakailanman. Sayang naman yung lupa. Okay, verse 12. Dooy, wala nang maghahari at mawawala na rin ang mga pinuno. Verse 13, tutubuan ng damo ang mga palasyo at ang mga napapadirang bayan. Ito ay titirhan ng mga asong gubat at pamumugaran ng mga ostrich. Verse 14, ang maiilap na hayop ay sasama sa mga asong gubat, tatawagin ng mga tikbalang. Nakakita na ba kayong tikbalang, guys? Hindi pa ako nakakita niyan eh. Sa mga asong gubat, tatawagin ng mga tikbalang ang kapwa nila maligno. Doon bababa ang babaeng halimaw upang magpahinga. Hala. Verse 15, ang mga kwago doon magpupugad, mangingitlog, mamimisa at magpapalaki ng kanilang inakay. Doon din maninirahan ang mga grupo ng buitre. Verse 16, sa aklat ni Yahweh ay hanapin ninyo at basahin. Isa man sa kanila hindi mawawala, bawat isa'y mayroong kapariha sapagkat ito'y utos ni Yahweh at siya mismo ang kukukuk sa kanila. Verse 17, siya na rin ang nagtakda ng kanilang titirhan at nagbibigay ng kanilang lugar, doon na sila titira magpakailanman. Hanggang dito na lang guys, bukas na itong chapter 35. Wala na rin naman akong oras eh. Bye everyone, God bless.